Ito tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng mahal Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Guarderos. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Benji Dorian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Jesus. Sa pangunat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras to mahal ng Panginoon, hallelujah, sa aking pagdadala na yung banal mensahe, ikaw, Diyos, magbukas sa pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na mga Panginoon, ang mga puso ng mga ko, Diyos, sa iyong lingkod, magagawa, ikaw malapang magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, at aking sinasaway, ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumayan sa aming kalagitnaan, in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant, Pastor Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, mga baguhan, datihan, our beloved visitors, to all our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Minamahal kagabi, tumawag po sa akin yung preacher assigned sa Qatar. Ating pong beloved brother, my beloved co-preacher, beloved brother Benji Benito. At kininto po niya minamahal yung raid na nangyari doon sa Qatar. Ni-raid po yung ating pastoral house doon. After po ng kanilang banal na gawain, ay yung midweek service, ni-raid po sila minamahal. Mga gabi na po yon. Tapos sila ng gabi. Nagulat siya, mayroong kumatok. Tapos, nung sinilip niya minamahal, maraming nag-flashlight sa labas, naming mga sasakyan, at maraming pulis. At saka yung matataas ang ranggo, yung may itim din sa ulo, nakaikot, nakaputi ang damit. Pinasok sila. Tapos, nakita niya yung isa, hawak-hawak yung pusas, pupusasan si Brother Benji Benito. Nirebuke niya minamahal, hallelujah, Jesus' name. Hindi natuloy yung pagpusas. Kumindat daw yung magpusas sa kanya. Kinindatan siya kay Ismail. Tapos pumasok. Tapos sabi nila, is this, you make this your church? Kasi nakita maraming mga upuan sa loob. Yes, sabi ni Brother Benji, wala na siya magawa. We are one family here. So, the members stay also in this villa. Tapos nakakortina yung, kumbaga, pinaka-fellowship hall, nakakortina, minamahal. Dumiritso yung pulis, mga matataas ang ranggo, naka-star, ibig sabihin mga general. Dumiritso, minamahal. Talagang operasyon yun, maraming mga sasakyan sa labas. Kumbaga, huhulihin talaga sila. Dumiritso doon sa fellowship hall. Nung nakita yung logo, bigla daw bumalik yung pulis at sa nagsabi, I'm sorry.
I'm sorry. Humingi ng tawad, minamahal, yung opisyal. At hindi nagtagal, lumabas sila lahat. Lumabas sila lahat. Tapos mayroong malaking mama nagpakilala kay Brother Benji. Sabi ng malaking mama, I am the owner of this house. I am the owner of this house. Talaga yung pagkuha po nila yung bahay na yon, na buong bahay po na nirentahan, yung vela. Through agent lang po yon. Hindi po makausap ang may-ari. Pero nung raid na yon, tinawag ang may-ari para makasaksi kung ano ang nasa loob ni raid. Grabing himala na mahal ng Panginoon. Nakita yung logo o matras po yung mga pulis at humingi ng sorry. So kakaiba talaga tayo. Amen. Naalala ko yung sa Qatar din nangyari yun nag-Bible study kami. Pumasok na yung huhuli sa amin. Ako nang diniritso, minamahal. Nabanggit ko yung pagpasok ng malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf. At narinig niya nung nabanggit ko na nag-fasting ang malapastor ng 40 days. Umatras din yung huhuli sa akin. At sinabi sa labas doon sa mga kasama niya mga security guard na yun ang magpusa sana sa amin, do not disturb them. They are different. So tayo po ay kakaiba. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo katulad ng iba. Iba talagang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang Diyos natin dito ay buhay. Amen. Kasi kung hindi buhay ang Diyos natin dito, minamahal, ay hindi tayo magpahuli. Tayo ang unang lilinya, baka magbusan tayo ng bakuna. Sino naman ang gustong mamatay? Pero dahil ang Diyos natin ay totoo at buhay, mas naniniwala tayo sa ating dakilang manggagamot. Amen. Si Brother Beloved, may co-preacher, Brother Benji Bineto, hanggang December 26 siya o November 26? Kasi 26 ngayon, di ba? It's either November 26 or December 26. December. Okay. Ayaw talaga niyang magpabakuna. Nag-sign siya. Kasi pag ayaw niyang magpabakuna, i-terminate siya. So, pinirmahan talaga niyang termination. Tapos, siyempre mawalan siya ng trabaho doon. Nandoon ang lahat niyang pamilya. Nandoon yung kanyang beloved wife. Nandoon yung kanyang mga anak. Nandoon na sila lahat. Tapos nag-sign siya na ayaw niyang magpabakuna. Binigyan siya ng hanggang December 26. Tapos ni-raid pa sila. So ngayon, it is a blessing in disguise. Ibig sabihin, wala na silang problema doon. Wala na problema yung service nila doon dahil nakita na mga pulis at nirespeto ng mga otoridad ang banal na gawain natin sa Qatar. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tama yung sinabi ng Isaiah 41, 10-13. Huwag tayong matakot. Di ba? Amen? Sabi ko nga, minamahal, sumuko ka, hindi ka pa nga lumaban, sumuko ka na kaagad. Fight a good fight of faith. Lumaban ka muna. Bago ka susuko. Yung iba kasi sumuko na, hindi pa lumaban . Sa takot. Taas na ng kamay, ayaw na namin. So, ang Kristiyano minamahal, lumaban muna tayo. Let us fight a good fight of faith. Ipaglaban natin ang ating panampalataya, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mas magaling pa ang ating Diyos kaysa mga scientists na yan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, ating pong basahin. Isaiah chapter 41, verses 10-13. Dito po sa akong Propeta Isaias, ang kabanatay 41, Gs hanggang 13, sabi po rito, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos.
aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahama. Iyong hanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa mga tuwid bagay, silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Last Monday, balak sana naming pupunta sa Sinundungan Valley. Kailang naalanganin kami, minamahal, dahil mayroon yata akong preaching last Monday. Zoom. Yeah, mayroon akong Zoom. Kung wala sana yun, akyat kami sa Sinundungan Valley. Kailang mayroon akong Zoom. Naka-schedule ako last Monday. So, bumili lang kami ng Bible at schedule namin next week. So, nakita ko, minamahal, lumabas kahapon, last Wednesday, nagkaroon po ng gera doon sa lugar na pupuntahan sana namin. 20 minutes, tumagal po ng 20 minutes yung bakbakan ng mga kasundaluhan at mga teroristang rebuilding NPA minamahal sa Sinundungan Valley. So, estimate po nila mga 25 yung mga NPA, more or less 25. So, mayroon kasing nag-report. So, yung barangay Masi, yun yung pinakaunang barangay, pag-akyat ka ng Sinundungan Valley, yun yung barangay na unang madatnan mo, yung pinakaunang barangay yun, pinakabungad yun, Barangay Masi. Doon po nangyari yung gera last Wednesday. Pero yung schedule naming akyat ay Monday. So, ibig sabihin, pag umakyat kami doon, pwede sigurong maiwasan yung gera. Amen? Everybody say, praise the Lord. Or madatnan namin na nandoon yung mga NPA sa barangay na yun. So, talagang ang mahal na Pinoon, alam niya, iingatan talaga niya yung kanyang mga anak. Amen. Kasi gabi kami umakyat talaga eh. Wala po tayong Bible study sa Sinundungan Valley na araw. Kasi pag araw, wala kang madat ng mga tao nasa bundok lahat. Nasa farm. No? Nandoon sila sa bundok. So magsibaan yan mga alas 6 ng gabi. Nandiyan na yan sila alas 6 ng gabi, alas 7. So, bagamat nagagera, tuloy pa rin yung ating pagpamimigay ng, kasi nagkapangako kami doon. Gustong-gusto po nilang magkaroon ng mga Bible. So, mayroon po tayong nabili na 50 pieces na Biblia amin na mahal. Maninipis lang, New Testament, Tagalog, na mayroong Psalms at saka Proverbs. 60 pesos each, 60 pesos ang bawat isa. So, nakabili kami ng 50 pieces. So, yung 50 pieces na yan, hatiin sana namin Masi at saka San Juan. So, unahin mo na San Juan, tapos balik kami Masi. Or mauna yung San Juan, kung maubos, another na naman sa Masi, minamahal. Kasi ang mga tao talaga doon, uhaw sila sa salita ng mahal na Panginoon. Talagang, nung nag-suggest kami kung gusto ba nila ng Bible, tuwang-tuwa sila, minamahal. Talagang gusto nila ng Bible. So, tinanong namin anong gusto nila, English ba o Ilocano? Sabi nila gusto nila Tagalog. So, Tagalog po yung binili namin, minamahal. So, ito na po yung panahon. No? Instead na gera, patayan. So, ang dadalhin po natin sa mga lugar na yon, hindi lang po pagkain, minamahal. No? Kasi ang pagkain, pagtalikod mo, ubos ka agad yun. Yung pagkain ng ating kaluluwa, yung pagkain ng kanilang kaluluwa. Amen.
Lalo na once a month, kuminsan once in 2 months, once in 3 months, bago sila mabalikan, talagang uhaw sila. Gutom sila sa salita ng mahal na Panginoon. No? Mabuti tayo, kompleto tayo. 3 times a week, mayroon pa tayong pagpupuri. Pero sila doon, walang signal. Hindi sila maka-join sa ating mga online o through cellphone, yung mga gawain natin. Kasi walang signal talaga doon, minamahal. Kung mayroon silang tatawagan, mag-text sila, aakyat pa sila sa bundok. Mayroong bundok doon na mayroong 1 bar, 2 bars. Doon, titik sila doon, baba na naman sila. So kung tawagan mo, hindi sila makakontakt. So, ito na po yung panahon. Na kailangan kumilos tayo. Mga kahapon yata yun, kahapon, yeah. After ng puri, pagtulog ko, kasi nagpupuri ko madaling araw, tapos tulog. Tapos after makatulog, bangon na naman puri ulit. Pagtulog ko minimal, hindi ko alam kung bunga lang ba yun ng tulog ko. Hindi naman ako nag-isip. Napanaginipan ko ang presidente natin. Busy sa bakuna. Talagang minaman talaga niya yung bakuna, yung parang mandatory. Pero nalaman niya, ang Jesus said, ayaw talaga. So sabi niya, narinig ko, sabi niya, kung ayaw nyo, tumulong na lang kayo. Magkrusada kayo. Para mapigilan na talaga itong COVID na to. So yung lahat ng mga ayaw magpabakuna, bautismuhan nyo. So, nakagising ako, minimal, sabi ko, ano yun? Parang totoo talaga, parang live. Parang totoo na yung panaginip na yon. Talagang, iba kasi yung panaginip na walang klaro parang black and white. Di ba? Paggising mo, hindi mo maalaala. Pero kung klarong-klarong panaginip, colored. Parang television na colored. Pag hindi klaro, parang television din na black and white. No? Parang colored. Makikita mo kung anong, maalaala mo kung anong kulay ng damit, makikita mo kung ano yung sitwasyon na yon. So, sabi ko, akala ko talaga totoo, minamahal. So, ang hindi ko makakalimutan yung sinabi niyang, let us go hand in hand. Ibig sabihin, magtulungan tayo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, kumbinsido sila. Katulad nung ating kapatiran sa Ilagan, kinuha siya. Dahil sa listahan siya na talagang walang bakuna. Kinuha siya. Biglaan. Hindi niya nadala yung stand natin, yung binigay na papel na mayroong stand ng church galing Maynila. Hindi niya nadala yun, biglaan. Pagdating doon, sinabihan siya kagad, ikaw na lang ang walang bakuna. Sabi niya, nagpatotoo siya, Jesus Miracle Crusade. Tapos sabi niya, ako pa naman ay may high blood ako. Ngayon kung bakunahan niyo ako at atakihin ako sa high blood ko at sakit sa puso. Dati ako, may high blood ako. Nasa Jesus Miracle Crusade, pinagaling ako, sabi niya. Ngayon kung atakihin ako, mayroon ba kayong pananagutan sa akin? Hindi daw nakaimik yung mga opisyal ng kumausap sa kanya. Sinabihan siya, nirespeto namin yung panampalataya mo, Mami. Ating beloved Sister Rita. Sabi nung kunin mo yung sinabi mong sulat nyo, yung stand nyo, at dalhin mo bukas para bigyan ka namin ng exemption. O, tingnan mo. Lumaban siya. Hinipo na malapi noon yung mga opisyal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, ganun po minamahal. Di ba sabi ng Bible, dadalhin kayo sa mga namumuno. Amen? At huwag kang mag-isip kung anong sasabihin mo. Di ba nasa Bible yan? Oo. Huwag kang mag-isip kung anong sasabihin mo. Pagdating mo doon, sa mga namumuno,
Ako na ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Everybody say, praise the Lord. Ha? Ibig sabihin, minimal, pag mangyari yun, huwag kayo mataranta. Tawag kayo, Brother Danny, ano gawin ko? Punta ka doon. At ang Diyos ang maglalagay ng salita sa bibig mo. Amen. Ay, Brother Benji Benito eh. Sinurprise sila. Sinurprise. Hindi siya tumawag sa Maynila. Kung sinong tawagan niya, hinarap talaga niya. Wala na siya magawa eh. May mga armas dala. May pusas. Winilkam niya. Pinakita niya lahat. Mabuti nakauwi ng mga kapatiran, pero nakita, ang daming mga upuan. Sabi ng mga opisyal ng mga pulis sa Qatar, you mean you use this house as your church? Yes, sabi ni Brother Benji. Yes, sir. What church? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sumilip sa kortina. Nakita ang logo. Oh, sorry. Sorry. Nagmamadali, umalis ka agad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, laman po yan. Noong ang ating kagalang-gal at minamahal na pastor ay pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, 3 months na pinag-uusapan yung logo na yan. 3 months. Habang nandoon ang malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf, palaging lumalabas yan sa pahayagan, sa mga telebisyon, lalo na sa lugar ng mga Muslim. Dahil ang pinasok ni malapastor, lugar ng mga Muslim. Amen. Pinag-aralan nila yon. Ha? Yung mga talagang mga scholars nila, yung mga matataas ang ranggo nila, yung mga king, yung mga hari doon sa lugar nila. Pinag-aralan nila lahat yun, sa lahat ng mga Muslim countries, nanonood nun. Ano ba ang ginagawa itong Christian group na to? Anong mayroon? Oh. At napatunayan nila, nakakaiba tayo sa ibang nagpapatawag na Christian. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. No? So, sa Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa tunay na mga anak ng Diyos. At ipong basahin yan. Dito po sa aklat ng Isaias 54, talata po 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong kahatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. No weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito po ay mana ng mga lingkod ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Lahat po ng nagsasabing lingkod ng Diyos, magmamanifest po yung sinabi dyan. Pag hindi po na magmamanifest, ay hindi po sila tunay na lingkod ng Diyos. Hindi po yan anting-anting. Hindi po yan Latin. Hindi po yan isang bagay na ilalagay mo sa katawan para hindi ka matablan. Salita ng Diyos po yan, minamahal, na pinangako sa atin, wala kang ilalagay sa katawan. Sa magkatuwid, minamahal, pag mayroon po mga albularyo, mga espiritista na pumupunta dito magpabutismo, pinapasuko po natin yung lahat ng kanilang mga nakalagay sa katawan, pinapatanggal natin at nilalagay natin sa apoy. Sinusunog natin yan kasi sa demonyo yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang hindi natin matanggal sa kanila, yung Latin, ni-memorize nila. Pero huwag na nilang gamitin yun. Huwag na nilang i-memorize yun. No?
Kasi delikado sila, madedemon possess sila. Oh. So, kalimutan na nila yon, cast out nila. Kung hindi maalis-alis, cast out. Oh. Kailangan ma-cleanse, mahugasan yung isip mo. Yung mga evil na yan, mga Latin na yan, o anong mga orasyon na yan. Wala na sa atin yan. Amen. Kung tayo po minamahal ay nakakaranas ng proteksyon, hindi tinatablan ng bala, dahil pangako ng mahal na Panginoon yan, no weapon that is formed against thee shall prosper. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kung tayo po ay hindi nagkakasakit, pangako din po ng mahal na Panginoon yan. Exodus 15:26. Hindi ko pahintulutan na kayo'y magkakasakit dahil ako ay Diyos na nagpapagaling ng sakit. Sabi ng mahal na Panginoong Diyos. Ating pong basahin. 15:26. Dito sa Exodo, ang Banatay 15, talatay 26, ang sabi po rito. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Everybody say, praise the Lord. So, sabi diyan, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Ang halapino ang nagpapahintulot sa mga salot na yan, pinahintulutan niya yan, doon sa mga unbelievers. Doon sa mga pagano. Amen. Doon sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Doon sa mga backsliders. O sino po yung mga backsliders? Yung mga nakakilala sa Kanya pero tumalikod na. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh? Mayroon din pong backsliders in heart. Physically present, but spiritually absent. No? Oh. Nandito sa gawain, pero malayo ang isip. Hindi nagko-concentrate. Delikado po yan, minamahal. No? So, kailangan ngayon, siguraduhin natin ang ating paglilingkod dahil sabi ng Malapinon, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Amen. Hindi po tayo ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. So, wag po kayong magkumpiyansa. Ha? Ay, walang problema. Lihans, no? Bakit? Ikaw bang magpapagaling? Walang problema. Ay, sakit yan. Walang problema yan. Lihans ko lang yan. Bakit? Ikaw bang magpagaling? Kahit 1% wala yon. Pag lumakad ka sa katuwiran ng Diyos, siyempre yung prayer mo, didinggin ng mahal na Panginoon. Amen. Through the first prayer of a beloved pastor. Ha? Bakit natin ginagamit yung through the first prayer, beloved pastor? Dahil kulang talaga yung prayer natin. Pag binabanggit na natin yung prayer ng man of God, perfect yung kanyang prayer, ay talaga naman hindi tayo paghindian ng mahal ng Panginoon. The prayer of a righteous man availeth much. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero kung talagang paulit-ulit na natin ginagawa, nag-aabuso na tayo, kahit babanggitin pa natin ng pangalan ng malapastor, prayer ng malapastor, mahahadlangan din. No? Kasi, paulit-ulit na lang na ginagawa. Everybody say, praise the Lord. Para ba yung nanood ng, kasi doon wala pang cellphone kasi. Wala pang Netflix, wala pa yung mga YouTube na yan. No? Nanood siya ng sine. Oh, nanood ng sine.
Una, wala talaga siyang balak manood. Dumaan lang. Eh, di ba sa labas ng sinihan, di ba mayroong mga now showing? Oh. Binasa niya, now showing. Tapos may double pa. Double with, okay. Dalawang palabas. Matapos to, may palabas pa isa. Double. Namalayan na sarili niya, nandun na siya sa loob. Kumuha na pala siya ng ticket. Nanood na. Talagang inubos, pati yung double. Ano yon? Bawal na pelikula yon, yung mga malalaswa. Paglabas niya, parang lumuluha yung mata niya. Tapos pagtingin niya sa mga tao, parang dumami yata mga tao. Yung pala nagsalubong na yung itim ng mata niya. Anong tawag nun? Yun. Naduling. Iba na yung paningin niya. Nagpalihans. Tapos pagkatapos, lihas. Pinatawad. Straight na. Straight na. Hindi na siya nahihilo. Inulit-ulit. Gusto naman siya magpalihans ulit. Sabi nung naglihans, bakit? Bumalik. Nanood ako. Natukso ako. Huwag na. Sabi nung naglihans. Bagay sa'yo eh. Huwag na. Huwag ka na magpalihans. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo na yung isang itim papunta sa kabila yung isa. Di ba may duling na ganon? May duling naman na ganon. No. Papunta sa gitna yung dalawang itim or nagkahiwalay. So bagay sa kanya, hindi na siya nilihans. Tuloy-tuloy yung pagkaduling niya. Huwag talagang pagkumpiyansa, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil mahirap na. Ang mahal na Pinoon ay nagbibigay ng palo. Amen. Nagbibigay ng palo ang mahal na Panginoon, minamahal. Pag ikaw ay sumusuway, siya naman ay nagbibigay ng pagpapala pag ikaw ay sumunod. Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Mahirap yung pagpapalo. Baka hindi mo makayanan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Itong pandemic ito, palo ito eh. Palo ito ng Malapinon sa buong mundo. Kasi ang mga tao kasi sobrang ng kayabang. Sobrang ng yabang ng mga tao. Marami ng more than 70%, more than 70% ay tumalikod na sa Diyos. Dahil sa kayabangan, pride, matatalino nga daw sila, ganun. Bakit Diyos? Puro na lang Diyos, puro na lang Diyos. Hindi ba pwedeng gumawa na lang tayo? No? Yung iba talagang totally, hindi na sila naniwala. Mga atheist na sila. Ito pa naman yung titawag na mga genius daw na tao. Pero sabi ng Psalms 53:1, sila po ay mga mangmang. No? Mga mangmang. Pag ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, o kung naniniwala man sa Diyos, walang pagtitiwala, hindi sila talagang buong-buo naniniwala. Naniniwala sila pero isang question mark, mayroon ba? Sabi nung kapatid ng papa ko na NPA, sabi niya, naniniwala kami sa Diyos. Pero ang tanong, mayroon bang Diyos? Grabe, no? Deceiving. Hindi naman daw totoo na hindi naniwala ang komunista sa Diyos. Naniniwala daw sila. Pero ang tanong, mayroon ba? Para na rin hindi naniwala. Amen. Para bang naniwala ka sa Diyos, pero ang Diyos mo naman nilagay sa altar. Diyos, yung mga ribulto. Parang wala ka na rin Diyos. Ngayon, dumating si pandemic. O nakatulong bang ribulto? Nakatulong ba yung mga estatwa? Hindi.
Hindi. Nakatulong ba yung tatlong Diyos na tinatawagan ng mga tao? God the Father, God the Son, God the Spirit? Wala rin. Dahil hindi naman totoo yun. Mayroong isang Diyos lang. Dapat ang tao makilala niya kung sino yun. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. He's the creator of the universe. Sabi nga ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sabi dito, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. I am the Lord and there is none else. There is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. O, tingnan mo yan. Mayroon bang iba? Wala. Amen. Si Kristo mismo nagsabi, yung himalan na ginawa ko, hindi ako ang gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Everybody say, praise the Lord. Hindi po pangalawang Diyos si Kristo. Siya ang Diyos. Ang Ama na nasa Kanya, yun po yung Kanyang katangian, yung Espiritu na nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, hindi po natin masisi yung iba, hindi niniwala sa Diyos. Dahil mayroon po silang karanasan na napaka-religyoso nila. Wala namang Diyos na sumasagot. No? Pero kung tama sana yung kanilang pagkakilala sa Diyos, pagtawag sa Diyos, ay sila din kasama nating magsasabi, may Diyos na buhay. Amen. Psalms 53:1, ating pong basahin. Dito sa Aklat ng Mga Awit, 53, talata 1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. O, tingnan mo. Yan ang dahilan kung bakit maraming corrupt. Kung bakit maraming mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi karamihan sa mga opisyal sa gobyerno, walang Diyos. Amen. So ang prayer natin, sana naman, ang mamumuno sa atin, yung mga may takot sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tayo din. Noon, wala din tayong Diyos, di ba? Amen. Kailan tayo nagkaroon ng Diyos? Nung nandito tayo sa Jesus Miracle Crusade. Nung wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade, wala tayong Diyos. Bagamat tumatawag tayo ng Diyos noon, mayroon ba? Mayroon bang Diyos na sumagot? Wala. Eh kung mayroong Diyos na sumagot nung wala pa tayo dito, hindi tayo mapunta dito. Manatili tayo sa ating pinanggalingan. Iba't ibang mga reliyon na pinanggalingan natin. So dahil wala doon, pumunta tayo dito. Nakuha natin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, may namahal. No? Yun lang po yung napakasimple na explanation. Ba't tayo nandito? Hinanap natin ang katotohanan. At nasumpungan natin ang katotohanan, nagkaroon tayo ng kagalingan ng ating mga sakit. At higit sa lahat, sigurado na tayo sa buhay na walang hanggan. Bakit Jesus Miracle Crusade bang nasa katotohanan? Yes. Imaginin mo naman sa lahat ng mga pulis ng Isabela, Jesus Miracle Crusade lang ang hindi nagpabakuna. Ganon din sa Cagayan, dalawa lang sila. Oh. Sa itapon daw sila sa Sulo, itapon sa Mindanao. Oh, wala problema kahit saan itapon. Basta wag lang itapon sa dagat-dagatang apoy. O, nakita. Kakaiba talaga ang Jesus Miracle Crusade. O, hindi naman sila tinapon.
Nanatili pa rin. Tinapon si Brother RG sa Palanan. 15 days lang. After 15 days, bidin. Oh. Yun naman si Brother Molena at saka si Brother Romar Bautista sa Calayan Island. Oh, palaging nagpapasilpi sa Calayan Island. Bit, malaking isda eh. Oh. Si Romar, no? Laking isda. Kasi mura lang ang isda doon. Walang elektrisidad eh. Yung tag 400, 500 ang kilo dito, pwede mong mabili doon, 100 lang ang kilo. Kung hapon na, halos ibigay na sa iyo yun. Kasi wala silang freezer. No? Dito, pag hindi mabinta, lagay sa freezer. Binta naman bukas. Hanggang 1 buwan. Amen. Pati ulam, di ba? Sa mga restaurant. O pag hindi maubos, ref. Kinabukasan, i-reheat. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero sa Hong Kong, napunta kami ng Hong Kong, kahit sa Singapore, iba doon. Mayroon doong pinipilahan ng mga tao yung isang gumagawa ng cake, bakery. Pinipilahan ng mga tao dahil pagkatapos, pag close na sila, nakikita talaga ng mga tao yung mga hindi nabibinta, nilalagay doon sa basurahan. Paparada yung truck na naghakot ng basura. Talagang tatapon doon. Hindi nila pinamimigay. Tapon lahat. Hindi mo naman pwedeng kalkalin yun dahil tinapon talagang nahalo sa mga basurahan. Pinipisa pa yung basura doon eh. Tapon talaga, ipakita talaga sa mga tao. Talagang yung mga hindi nabibinta, tinapon. So, ang nasa isip ng mga consumer, everyday, fresh yung kanilang tinda. Amen. Bagong luto. Oo. Tapon lahat. Tapos yung kapatiran doon nagtrabaho, ma'am, pwede bang hingiin? Kasi mayroon kaming mga manggagawa. Oh, okay. Pero do not, huwag daw i-sell. Kasi pag mahuli daw i-sell, talagang, pwede silang pailan ng kaso. Huwag daw ibinta. So binigyan lang siya ng, pagdating naman sa pastor, kuya, may cake, kuya. Mga masarap to, kuya. Sa dami naman nung nandun ilagay namin sa refrigerator. 1 buwan doon sa refrigerator. Hindi mo na makain sa daming pagkain. O doon nakalagay sa ref. Pero sila, talagang talagang ganon sila, minamahal. Yung kanilang mga malita nga, mga bag na, mga damit. Pag umaga, pag masipag ka, maglakad, daming mga malita, ang gaganda pa. Tinatapon. Bakit kaya? Yung pala, ugali nila yun pag New Year. Lahat na gamit nila itapon para bibili na sila ng bago. Tapos, deliver dito sa Pilipinas. Amen. May bago na rin tayo. Everybody say, praise the Lord. So, ang tingin ng mga Hong Kongers, mga ibang lahi, mga Pilipino, scavengers. Hindi nila alam. Mas mayaman pang Pilipinas kaysa kanila. Amen? Magkaroon ka lang ng 100 square meters na lupa doon, mayaman ka na, millionaire ka na. Lalo na sa Singapore. Sabi ng driver ng taxi na sakyan namin, here in Singapore, if you have 100 square meters na lupa, you are a millionaire. You are a doctor or an engineer. Pag may isuron kang sariling bahay na kahit maliit na sarili mong lupa, millionaire ka. Pero dito sa atin, ang mahihirap dito, 10 hektarya lupa. Amen. May 5 hektarya. Mahirap yun, ha? Sa kanila, 100 square meters, millionaire na sila. Pero sa atin, pinakamahirap, 1 hektarya. Hindi pa milyonaryo yun. So, ibig sabihin, mas mayaman pa ang Pilipinas kung tutuusin. Everybody say, praise the Lord. Sa ibang lugar, pag hindi ka magtrabaho, wala kang makain. Kasi nagbabayad ka sa condominium. Sa Singapore, walang bahay, condominium. Pag wala kang pambayad, palayasin ka na doon. So, kailangan ka magtrabaho. Kahit matatanda, nagtatrabaho doon. Punta ka na sa mga fast food doon.
Sa atin, ang fast food, ang nagsiserve, yung mga magaganda, matatangos ang ilong, di ba? Pero doon ang nagsiserve, nakaganon na. Mga senior citizen. Pagpasok mo doon, lalapit yung senior citizen. O, kunin yung order mo. Wala kang makitang dalaga doon, maliban doon sa cashier siguro. Pero yung mga, pag matapos ka na, yung magliligpit, puro mga matatanda. Kasi pag hindi daw sila magtrabaho, paano sila mabuhay? So, maganda pa rin sa Pilipinas. Sa spiritual, advance din tayo. Advantage tayo. Nandito ang propeta ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung mga kapatiran po natin na sa abroad, hindi nakapaghanda. Gustong umuwi, wala na. Naipit na sila. So, doon na lang nila antay ng rapture. Amen. So, kahit saan ka naman kahit saan ka, kahit nandoon ka sa ibang bansa, basta mainit ka naglilingkod, rapture ka. Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw naman ay dumadalo sa Manila, halimbawa, kung hindi ka naman nagsusumikap, hindi ka nag-concentrate, maiwan ka pa rin. No? Kahit nandoon ka lang sa bundok, 5 lang kayo doon, nagfe-fellowship. Basta may init ka naglilingkod sa Malapinon, rapture ka. So work out your own salvation with fear and trembling. Amen. So ngayon po minamahal, mapapatunayan natin na mahal na Panginoon talagang hindi nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Ano bang ginagawa niya nung siya ay nandito pa sa lupa? Acts 10:38. Pakibasa. Nagkukrusada siya, minamahal. Huling talata na po yan. Ating po mga singers and mga instrumentalist. Dito sa Magawa Gs 38, ang sabi po rito. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahirad ng Diyos Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot at gumagawa ng mabuti, na nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So hanggang ngayon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaninong crusade? Sa mahal na Panginoon. Nagkukursada siya sa buong mundo. Sinong ginamit? Unang-unang ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Nandiyan yung mga manggagawa, mga full-time workers, elders of the church, mga kapatiran, kahit nagtatrabaho sa abroad, nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Sa lugar nila. No? Halos lahat na bansa, mayroon natin mga gawain. At patuloy lumalago yan, minamahal. Lalo na sa panahon ng pandemic, lalong lumalawak ang gawain ng mahal na Panginoon. Ginamit niya at patuloy na ginagamit ang mga naliligtas. Tayo, minamahal. So, tumayo, stand by your faith. The just shall live by faith. Ang mga ganap ay mabuhay sa pananampalataya. So let us be perfect. Hangad po natin na maging perfecto sa harapan ng mahal na Panginoon. At patunayan natin na tayo ang totoong iglesia ng mahal na Panginoon. With signs, wonders, and miracles na kalakip. Awitan po natin.